Dati-rati hindi pinapansin, pero unti-unti nang sumisikat dahil sa tagumpay ng Team Ascals. Gayunman may problema silang kinakaharap. Paano masusolusyonan ang niluma ng problema sa larangan ng palakasan sa bansa? Ito ang binansagang world's most popular sport. Sa Pilipinas, dati hindi pinapansin ang larong ito. Ngayon, mainit itong pinagkakaguluhan, ang football. Larong sumisikat sa bansa dahil sa pagpapakitang gilas ng Team Ascals. Ang Ascals, saka lang nagkaroon ng reason to celebrate yung mga football fanatics dito sa Pilipinas, at saka nadala na rin yung mga taong hindi pa siguro mahilig sa football at nakita nila na ito, meron pala tayong pwedeng ipagmayabang. Pero sa likod ng kanilang tagumpay, may mga pagsubok silang kinakaharap. Si Emilio Ochifi, ang left winger ng Team Ascals. Bagamat siya'y natutuwa sa atensyong kanilang natatanggap ngayon, may isang bagay daw siyang natutunan. Mahirap maghanap ng sponsor kung wala kang ipapakita wala kang ibabalik. Kumbaga, wala kaming fund nun Kahit yung PFF walang binibigay sa amin, trinay namin na gumawa ng isang history sa Pilipinas. Nang maipanalo nila ang laban sa Mongolia, nagbigay ng 3 milyong piso si Pangulong Noynoy Aquino mula sa kanyang social fund. Bukod sa ibinigay ni Pangulong Aquino, nakakuha din ng aid ang Ascals mula sa Asian Football Confederation na nagkakahalaga ng $20,000 o halos 900,000 piso. Gayunman, hindi pa rin ito sasapat para lubusan silang matustusan. You take a crazy guy like me. Like I always allotted half of my income para sa pag-suporta ng team. Maliit na allowance, pati yung mga airfare ng mga players natin. And for the past year, that has always been the case naman. He was taking money out of his own pocket and supporting our allowance, our flights, so our uniform. So we owe a lot to. This would not be possible without Mr. Bellamy. Isa pa sa pinaka-importanteng requirement sa larong ito, ang hindi rin daw nabibigyang pansin. Hanggang sa ngayon, wala pa ring stadium na pasado sa international standard ang bansa. Isa sana ang Rizal Memorial Stadium sa mga lugar na pwedeng pagdahusan ng mga international football competition. Pero ang problema, hindi naman ito papasa sa seating requirement ng mga international organization. Ayon sa international standard, dapat ay may 40,000 seating capacity ang isang court. May 20,000 seating capacity lang ang Rizal Stadium. Hindi rin daw pasado maging ang mga ilaw na kasalukuyang ginagamit sa football field. Ang Panaad Stadium naman sa Bacolod, nasa 16,000 lang ang seating capacity. Ayon sa Philippine Sports Commission o PSC, kailangan ng 200 milyong piso para sa pagsasaayos ng bawat stadium. Of course, infrastructure will cost a lot of money. Napakalaki ng investment dyan. Pero tatawagin ko ng investment yan, no? Not an expense. Kasi initially, syempre, pag gagawa ka ng football facility, mahal ang gastos. Ngunit kung proper naman ang development and planning, in the long run, sana worth it. Punta sa tamang kinalalagyan. Then I think the government should not have an excuse na kulang, but rather if they can have a better fiscal policy na talagang may iwasan at mabawasan yung mga korupsyon dito sa atin, then perhaps these funds could go into sports.